Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Joe Santos, isang manggagamot na may 35 taon ng karanasan sa pag-alaga ng kalusugan ng ating mga kababayan. Sa araw na ito, malugot kong ibabahagi at tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang 8 superfoods o mga natatanging pagkain na dapat nating isama sa ating pang-araw-araw na pagkain upang manatiling malusog at masigla habang tayo ay nakakaedad. Alam ko na sa pagtuntong sa edad na 50 o 60, nagsisimula na nating maramdaman ang iba't ibang pagbabago sa ating katawan. Nariyan ang pananakit nga kasukasuan, ang pagtaas ngang presyon ng dugo, at ang unti-unting pahina ng ating panunaw. Marami sa ating mga senior citizen ang nagsisikap na mamuhay ng malusog at kumain ng tama para makasama pa ng matagal ang kanilang mga anak at apo. Subalit, sa daming nga pagkain sa palengke at sa daming nga naglalabasang payo sa internet, madalas ay nalilito tayo kung ano ba talaga ang dapat kainin. Ano ang dapat iwasan? At paano ito ihahanda sa paraang pinakamabuti para sa ating kalusugan? Kaya naman, ang layunin ko ngayon ay maging gabay ninyo. Ang 8 pagkain ibabahagi ko ay hindi lamang basta-bastang pagkain. Ang nga ito ay may tuturing ng mga natural na gamot na kalop-eng kalikasan. Tutulungan tayo nitong mapanatili ang ating kalakasan, protektahan ang ating memorya, at panatilihin ang kalusugan ng ating mga buto upang ang ating pagtanda ay maging magaan, masaya, at punong sigla. Ang una sa ating listahan ay isang prutas na kilalang-kilala at kinagigiliwan ng marami dahil sa kanyang creamy na texture at masarap na lasa, ang avocado. Sa Pilipinas, madalas natin itong ginagawang avocado smoothie na may gatas at yelo, o di kaya'y ginagawang palamig o ice cream. Ang iba naman ay hinahalo ito sa salad o simpleng kinakain na may kaunting asukal. Ngunit higit pa sa sarap nito, ang avocado ay isang powerhouse ng nutrisyon. Ito ay siksik sa potassium, isang mineral na napakahalaga para sa kalusugan ng puso. Ang potassium ay tumutulong na i-relax ang mapader nga ating mga ugat, na siyang nagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapagaan sa trabaho nga ating puso sa pagpum ng dugo sa buong katawan. Bukod dito, sagana ito sa monounsaturated fats, o ang tinatawag na good fats. Ang nataba na ito ay tumutulong na mapababa ang level ng masamang kolesterol, LDL, at mapataas ang mabuting kolesterol, HDL, na siyang nagpoprotekta sa atin laban sa sakit sa puso at stroke. Isa pa sa magkakahangahangang katangian ng abokado ay ang mataas nitong taglay na fiber ngunit napakababa sa carbohydrates. Ito ay napakahalaga, lalo na para sa mga may diabetes o may panganib na makaroon nito, dahil tinutulungan ngang fiber na pabagalin ang pagtaas ngang blood sugar pagkatapos kumain. Pinapanatili nitong stable ang ating insulin levels. At hindi lang iyan, ang pagkain ng abokado kasama ng ibang pagkain ay nakatulong sa ating katawan na mas maabsorb ang nga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, para sa mata, D para sa buto, E para sa balat, at K para sa pamumuo ng dugo. Kung hindi kayo sanay sa lasa nito, subukan ninyong ihalo ang dinurok na abokado sa inyong paboritong ensalada o gamitin itong palaman sa tinapay kapalit ng mantikilya. Isang maliit na pagbabago na magdudulot ng malaking benepisyo. Ang ating pangalawang pagkain ay maaring medyo kontrobersyal at pinag-usapan ng marami, ang atay ng hayop, partikular na ang atay ng baka. Sa kulturang Pilipino, ang malamang loop o organ meats ay isang mahalagang bahagi ng iting lutuin. Nariyan ang sikat na igado nga Ilocano, ang maanghang na bopis, at ang masabaw na adobong atay. Marami ang nagtatanong, Dok, hindi po ba masama ang pagkain ng atay para sa mga senior dahil mataas ito sa cholesterol? Ito ay isang napakagandang tanong. Totoo sa ating edad, kailangan nating maging maingat. Ang labis na pagkonsumong lamang loop ay maring magpataas ang panganib sa sakit sa puso at gut dahil sa purines. Subalit, nais kong bigyang diin na ang problema ay wala sa pagkain mismo, kundi na sa labis na pagkonsumo at maling paghahanda. Kung kakainin ng katamtaman, halimbawa ay minsan sa isang linggo, ang atay ay isa sa mga pinakamasustansyang pagkain sa buong mundo. Bakit? Dahil ang atay ay ang imbakan ng mga bitamina at mineral sa katawan ng hayop. Ito ay sobrang yaman sa vitamin B12. Na mahalaga para sa kalusugan ng ating nerve at pagbuo ng red blood cells. Mayaman din ito sa iron na nasa anyong hema-iron, ang uri ng iron na pinakamadaling gamitin ng ating katawan para labanan ang anemia o panghihina. Taglay din nito ang folate, vitamin B9, at napakataas na level ng vitamin A, na kritikal para sa ating paningin at immune system. Ang masustansyang ito ay madalas na kulang sa dieta ng mga nakatatanda. Kaya, hindi natin kailangang tuluyang alisin ang atay sa ating kinakain. Ang susi ay moderasyon. Siguraduhin lamang na ito ay sariwa at niluto ng maigi. Para sa mahindi gusto ang lasa,
May ma-food supplement na gawa sa pinatuyong atay na nasa anyong kapsula. Sa ganitong paraan, makukuha pa rin ninyo ang benepisyo ng hindi nalalasahan ang atay. Ang pangatlong superfood ay isang biyaya mula sa ating mga karagatan at ilog, at napakalapit sa puso ng bawat Pilipino, ang isda. Bilang isang bansang napapalibutan ng tubig, ang isda ay pangunahing pagkain sa ating mga tahanan. Mula sa simpleng sinigang na bangus, paksiw na galunggong, hanggang sa inihaw na tilapia, ang isda ay laging bahagi ng ating hapagkainan. Para sa kalusugan ng utak at puso, ang isda ay may tuturing na isang himala. Ito ang pinakamayamang natural na pinakukunan ng omega-3 fatty acids, partikular na ang dalawang uri na tinatawag na DHA-docosahexaenoic acid at EPA-eicosapentaenoic acid. Ang DHA ay parang pagkain para sa ating utak. Ito ay mahalagang bahaging ating mga brain cells at tumutulong na mapanatiling matalas ang ating memorya at maiwasan ang cognitive decline na naugnay sa pagtanda. Ang EPA naman ay isang malakas na anti-inflammatory agent. Isipin ninyo na ito ay parang isang pamatay sunok sa loob ng ating katawan. Maraming masakit ng nga nakatatanda, tulad ng arthritis, rheuma, sakit sa puso, at maging ang ilang uri ng kanser, ay nagugat sa talamak na pamamaga o chronic inflammation. Ang regular na pagkonsumo ang isda ay direktang lumalaban dito. Nakakatulong din ito na mapababa ang triglycerides, isang uri ng taba sa dugo na masama para sa puso. Ang problema, marami sa atin ang nasanay na sa pagkain ng karne at manok, kaya ang pagkain ng isda ay paminsan-minsan na lang. Nais kong idiin na sa ating edad, ang pagkain ng isda, lalo na ng matatabang isda tulad ng tuna, sardinas, makerel alumahan, at tamban, ay hindi na dapat isang opsyon lamang, kundi isang pangangailangan. Kung hindi ninyo kayang kumain ng isda ng hindi bababa sa 3 beses bawat linggo, mainam na isaalang-alang ang pag-inom ng dekalidad na fish oil supplement para masigurong nakukuha ninyo ang sapat na omega-3. Ang ikapat na grupo ng pagkain ay ang mga tinatawag na cruciferous vegetables o mga gulay na kabilang sa pamilya ng repolyo. Sa Pilipinas, ito ay ang ating mga paboritong pechay: bok choy, repolyo, cauliflower, at broccoli. Madalas natin itong isinasahog sa malutuin tulad ng nilaga, chop suey, o simpleng ginisang repolyo. Ang pagkain ng magulay na ito araw-araw ay hindi lamang para mapanatiling maganda ang ating pagdumi. Ang ito ay may isang espesyal na kapangyarihan. Ang tulungan ang ating atay sa kanyang tungkulin na mag-detoxify o maglinis ng magalason sa katawan. Naglalaman ang maitong nga sulfur compounds, tulad ng sulforafane, na siyang nakaktifate sa mga detoxification enzyme sa ating atay. Sa ating pagtanda, bumabagal na ang natural na proseso ang ating katawan, kaya ang tulong mula sa magulay na ito ay napakahalaga. Bukod dito, ang magulay na ito ay siksik sa antioxidants, na siyang lumalaban sa oxidative stress. Ang oxidative stress ay parang pagkakalawang ng ating mga selyula. Ito ang nagiging sanhi ng mabilis na pagtanda at pag-unlat ng maraming sakit. Ang sulforafane at iba pang antioxidants sa magulay na ito ay nagsisilbing proteksyon laban sa pinsalang ito. Napatunayan din sa mga pag-aral na ang regular na pagkain ng cruciferous vegetables ay maaring makatulong na mapababa ang panganib sa ilang uri ng kanser. At ang maganda pa, napakadali nitong ihanda. Kahit simpleng i-steam o i-blanch lang ay masarap na at napananatili pa ang sustansya. Subukang magdagdag ng isang platitong ginisang pechay o steamed broccoli sa inyong pananghalian o hapunan araw-araw. Ang ikalimang pagkain ay isang simpleng sangkap na halos palaging nasa ating kusina, ang itlog. Partikular kong inirekomenda ang itlog mula sa mga native o free-range na manok, yung mga manok na malayang nakakagala sa bakuran, nakakatukang ng damo at insekto, at nasisikatan ng araw. Bakit? Dahil ang kalidad ng buhay ng manok ay direktang nakakapekto sa kalidad ng nutrisyon itlog nito. Ang itlog mula sa native na manok ay napatunayang mas mataas sa mahahalagang sustansya. Isa na rito ang choline, isang bitamina na kritikal para sa kalusugan ng utak. Ang choline ay ginagamit ng ating katawan upang gumawa ng acetylcholine, isang neurotransmitter na kailangan para sa memorya at pag-aaral. Sa pagtanda, ang sapat na choline ay mahalaga upang labanan ang pahina ng isip. Mayaman din ang nga itlog na ito sa lutein at zeaxanthin, dalawang malakas na antioxidants na nagpoprotekta sa ating na mata laban sa macular degeneration at katarata, na karaniwang problema sa mga senior. Siyempre, mayaman din ito sa dekalidad na protina. At huwag kayong matakot sa pulangang itlog. Marami ang umiwas dito dahil sa kolesterol. Pero ang katotohanan, nasa pulangang itlog ang halos lahat ng bitamina at mineral, kasama na ang choline at lutein. Ang pinakabagong mga pag-aaral ay nagpapakita na para sa karamihan ng tao,
Ang dietary cholesterol mula sa itlog ay may kaunting epekto lamang sa blood cholesterol. Mahalagang kainin ang buong itlog para makuha ang kumpletong benepisyo nito. Ang isang pinakuluang itlog sa umaga ay isang perpektong simulang araw. Ang ika-6 sa ating listahan ay isang tradisyonal at nakakaginhawang pagkain na marahil ay niluluto ng ating nga lola, ang sabaw ng buto o bone broth. Sa Pilipinas, ito ang esensya ang ating pamosong bulalo ng Batangas o ang masustansyang nilagang baka. Ang proseso ay simple. Ang mabuto ng baka o manok ay pinapakuluan ng matagal sa loob ng maraming oras. Ang mahabang proseso ng pagpapakulo na ito ay naglalabas ang mga mahahalagang sustansya mula sa buto at connective tissues na napupunta sa sabaw. Ano ang nga ito? Una ay ang collagen, ang pinakaabundan na protina sa ating katawan. Ito ang bumubuo sa ating balat, buhok, kuko, at lalong-lalo na sa ating mga kasukasuan. Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang produksyon ng collagen ng ating katawan, na siyang nagiging sanhi ng pananakit ng tuhod at balakang. Ang pag-inom ng bone broth ay parang direktang pagbibigay ng materyales sa ating katawan para ayusin at palakasin ang ating nga kasukasuan. Naglalaman din ito nga amino acids tulad ng glycine at proline. Ang glycine ay may epektong nagpapakalma sa ating nervous system at napatunayang nakakulong sa pagpapabuti ng kalidad ng ating tulog. Ang proline naman ay mahalaga sa pagpapanatili ng integridad ng ating bituka. Kaya't sa susunod na magluto kayo ng nilaga, huwag itapon ang mga buto. Pakuluan ninyo ito ng matagal. Ang mainit na sabaw nito ay hindi lang masarap at nakakaginhawa, kundi isang tunay na gamot para sa ating mga buto at kasukasuan. Ang ika-7 grupo ay ang mga prutas na tinatawag na berries. Bagamat ang ilan sa mga ito, tulad ng blueberries at raspberries, ay medyo mahal at hindi laging available sa Pilipinas, ang ating lokal na strawberries mula sa Baguio ay isang magandang opsyon. Kung may pagkakataon, sulit na isama ang nga ito sa inyong dieta. Ang nga berries ay tinaguriang superfoods dahil sa napakataas na taglay nitong antioxidants, partikular na ang isang uri na tinatawag na anthocyanins. Ito ang nagbibigay sa kanilang ang matingkat na kulay pula, asul, at lila. Ang mga antioxidants na ito ay napakalakas na proteksyon para sa ating utak. Lumalaban sila sa oxidative stress at pamamaga. Dalawang pangunahing salik sa pagkasira ng brain cells at pag-unlad ng sakit tulad ng Alzheimer's at dementia. Bukod sa proteksyon sa utak, ang mga berries ay mabuti rin para sa puso. At kahit matamis ang mga ito, mas mababa ang epekto nito sa blood sugar kumpara sa ibang prutas dahil mataas ito sa fiber. Para sa mga nag-aalala sa kanilang blood sugar, ang raspberries at blackberries kung available, ang may pinakamababang sugar content. Ang strawberries ay isang mahusay na pagpipilian din. Kung bibili kayo, kahit ang mga frozen berries ay nagtataglay pa rin ng halos parehong antas ng nutrisyon. Maari ninyo itong ihalo sa inyong oatmeal, yogurt, o gawing smoothie. At ang ating panghuli, ngunit hindi bababa sa kahalagahan, ay ang iba't ibang uring mani at buto o nuts and seeds. Bagamat maliliit, ang mga ito ay siksik sa nutrisyon. Sa Pilipinas, mayroon tayong sariling yaman tulad ng pili nuts mula sa Bicol at kasoy, cashews mula sa Palawan. Ang ma-imported naman tulad ng almonds, walnuts, chia seeds, at flax seeds ay madali na ring mahanap sa mga supermarket. Ang mani at buto ay mahusay na pinakukunan ng healthy fats, protina, at fiber. Ang walnuts, halimbawa, ay partikular na mayaman sa isang uri ng omega-3 na tinatawag na alpha-linolenic acid, na mabuti para sa utak. Ang almonds ay mayaman sa vitamin A, isang antioksidan na nagpoprotekta sa ating mga selyula. Ang chia seeds at flax seeds naman ay kilala sa kanilang napakataas na taglay na fiber, na napakabuti para sa ating panunaw at sa pagkontrol ng kolesterol at blood sugar. Mayaman din ang mga ito sa mga mineral na madalas kulang sa ating dieta, tulad ng magnesium na mahalaga para sa pag-relax ng ating mga kalamnan at pagpapanatili ng normal na tibok ng puso, at zinc na kailangan para sa ating immune system. Ang isang dakot ng iba't ibang uri ng mani bilang merienda ay mas mainam kaysa sa mga chichirya o matatamis na biskwit. Ang isang kutsarang chia seeds na ibinabat sa isang basong tubig ay nakakatulong din para manatiling hydrated at busog. Ayan po ang 8 superfoods na sana ay maging bahagi ng inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Tandaan po natin, ang pagkain ay hindi lamang pampabusog ng tiyan. Ito ang pundasyong ng ating kalusugan. Ang bawat kutsarang isinusubaw natin ay maring making kamot na nakpapalakas o lason na nakpapahina sa atin. Sana po ay nakatulong ang nga impormasyong ito upang gabayan kayo sa pagpili ng nga pagkaing magbibigay sa inyo ngang mahaba, malusog, at masayang buhay. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging consistent.
Magsimula sa maliliit na pagbabago at gawin itong bahagi ng inyong rutina. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway pagpalain kayo nga mabuting kalusugan at maligayang pamumuhay kasama ang inyong nga mahal sa buhay. Kung nakita ninyong mahalaga at nakatulong ang ating talakayan ngayon, huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pa nating nga payong pangkalusugan. I-like at i-share din po natin ang video na ito para mas marami pa tayong matulungang Pilipino na alagaan ang kanilang kalusugan. Mag-iwan din po ngang komento sa ibaba kung mayroon kayong mga katanungan. Salamat po.